Sa panahon ngayon, ang pagiging breadwinner ay hindi na lang tungkol sa pagdadala ng pera pauwi, o pag-provide sa pangangailangan ng pamilya. Ito ay isang tahimik na laban, isang responsibilidad na hindi mo pinili pero kailangan mong yakapin. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang lihim na sikolohiya sa likod ng pagiging breadwinner, ang trauma, pressure, responsibilidad, at ang lakas na hindi nakikita ng iba. Maraming breadwinner ang nagsisimula sa lugar ng trauma ng kahirapan, pagkukulang, o biglaang pagkawalan ng magulang. Minsan, hindi mo na naramdaman ang pagkabata mo dahil maaga mong natutunan ang pagiging responsable. Habang ang iba naglalaro, ikaw nag-iisip kung saan kukuha ng pambayad sa mga bayarin. Habang ang iba nagpaplano ng future nila, ikaw iniisip kung paanong may kakainin sa lamesa para bukas. At ito ang hindi napapansin ng tao, ang trauma ay hindi laging umiiyak. Minsan, nagiging trabaho, nagiging tahimik na obligasyon, nagiging dahilan para bumangon kahit pagod ka na. Pero ang pinakamasakit sa lahat, hindi yung hirap, kundi yung pressure. Sa psychology, may tinatawag na role strain. Ito ay kapag masyadong mabigat ang papel na napunta sa'yo. Sa pamilya, ikaw ang sandalan, ikaw ang aasahan. Ikaw ang mag-aahon, at habang tumatagal, nagiging automatic ang pag-aalala mo. Kapag may emergency, ikaw ang tatawagan. Kapag may kailangan, ikaw ang hahanapin. At minsan, kahit hindi mo sinasabi, gumigising ka sa gabi na may mabigat na tanong sa dibdib, hanggang kailan ko kaya kakayanin to? At dahil dito, unti-unti kang nasasanay maging matatag. Pero sa sobrang pagiging matatag, nakakalimutan mo na ring maging tao. Ito ay tinatawag na emotional suppression, ito yung itinatago mo lahat kasi ayaw mong mag-alala ang iba. Hindi mo sinasabi kapag pagod ka. Hindi mo sinasabi kapag nahihirapan ka. Hindi mo sinasabi kapag umiiyak ka sa banyo bago pumasok sa trabaho. At doon mo marirealize, minsan, ikaw ang pinakamatapang sa pamilya, pero ikaw rin ang pinakamaraming sugat na walang nakakaalam. Responsibilidad naman ang pangalawang layer ng pagiging breadwinner. Hindi ito parang utang na pwedeng bayaran at matapos. Ito ay cycle. Isang rutang kahit gusto mong lumihis minsan, babalik ka pa rin dahil alam mong may umaasa sa'yo. May guilt kapag hindi ka nakapagbigay. May guilt kapag inuuna mo sarili mo. May guilt kapag nagbakasyon ka. May guilt kahit wala namang mali. Sa psychology, ito ay tinatawag na survivor's guilt, yung pakiramdam na kapag umaangat ka sa buhay, parang may kasalanan ka. At ito ang dahilan kung bakit maraming breadwinner ang hindi marunong mag-enjoy. Kasi para sa isip nila, paano ako sasaya kung sila naghihirap? Pero sa likod ng trauma, pressure, at responsibilidad, meron ding lakas na hindi nakikita ng mundo. Ito ang silent strength, ang lakas na hindi nag-iingay. Ang lakas na nagpapatuloy kahit walang bumabati. Ang lakas na nagtitimpi kahit gusto nang sumuko. At ang nakakatawa, hindi ka nila sisigawan o papalakpakan, hindi ka nila tatanungin kung okay ka. Pero ikaw, kahit walang applause, tuloy ka lang. Kasi hindi mo ginagawa ito para maging bayani, kundi dahil may puso kang hindi kayang tumalikod sa pamilya mo. Sa psychology, tinatawag itong meaning-based resilience, isang uri ng lakas na nanggagaling sa pagmamahal, hindi sa puwersa. Kapag alam mong may umaasa sa'yo, kahit sobrang hirap ng buhay, nakakahanap ka pa rin ng dahilan para kumilos. At dito lumalabas ang pinakamahalagang parte ng pagiging breadwinner, hindi pera ang sukatan. Ang tunay na sukatan ay kung paano mo pinipili ang pamilya mo kahit gaano kabigat ang buhay. Ang pagiging breadwinner ay hindi kaparusahan. Hindi rin ito burden na dapat mong ikahiya. Ito ay patunay na may kakayahan kang magmahal ng mas malalim kaysa sakit, kumilos ng mas malakas kaysa takot, at magsakripisyo ng mas matapang kaysa sarili mong pangarap. Ang bigat na pinapasan mo ay hindi kahinaan, ito ang pinakamalakas na anyo ng pagmamahal. At kung gusto mo pang matuto ng mas marami pang kwento at aral tungkol sa isip at ugali ng tao, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Mind Library PH. Dito, sama-sama nating susuriin ang mga sekreto ng isip at damdamin ng tao.